Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nagsasubscribe, pwede po bang pakiclick muna ang ating subscribe button na makikita sa ibaba. Okay? Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pasahod or sweldo. Yes, sweldo. Yung ating tatalakayin sa ngayon. Minsan napapatanong ako, ano nga ba ang tunay na basihan ng sahod? May sapat na sahod nga ba ang mga empleyado ng ating bansa? Pag-usapan natin. Ito ang aking opinion. Sa mga kababayan natin na nagtatrabaho ng 8 oras kada araw, sino nga ba ang dapat pasweldohin ng mas mataas? Yung mga empleyado na maghapon na nakakaupo sa opisina? Or ang mga manggagawa ng may mga risky na trabaho? Ano nga ba yung mga risky na trabaho? Kagaya na lamang ng mga construction workers. Sila yung maghapon na nakabilad sa araw. Nagbubuhat ng mga mabibigat na simento or mga bakal. Minsan sila yung mga nakapili sa gilid ng building na nakaharness, di ba? Hindi pa natin alam kung may mga insurance ang mga yan. No? Ang ating mga construction workers. Kasi, ang iba dyan, hinuhugot lang. So, hindi natin alam kung may mga insurance sila, no? Kaya napakahirap ng trabaho ng construction worker. So ano nga ba ang ating magandang gawin, no, about sa construction worker? Ayan ay opinion ko lamang. Ito naman po ang aking suggestion. Kung hindi kayang tumbasan ng ating gobyerno ang pinapasahod sa mga managers para ibigay sa mga construction workers, dagdagan nyo na lamang sana ang mga sahod nila. Dito kasi sa bansa natin, sobrang taas ng sahod ng mga managers or yung mga employees na nasa opisina lang. Pero sige, doon na tayo eh. Marami talaga silang trabaho. Madalas, overtime pa nga sila eh. Wala man tayong comment doon. Pero paano naman yung mga tunay na may mahirap na trabaho? May buwis buhay at halos bugbog ang katawan sa araw-araw. Alam niyo sa ibang bansa, yung mga managers na hindi lang nakaupo sa maghapon, kung ano yung trabaho ng mga ibang empleyado, ginagawa rin nila yan. Pati paglilinis ng bintana, ang opisina nila, sila na gumagawa niyan. Hindi tulad dito sa atin. Ang mga managers dito sa atin, boss, yung tawagin. Talagang sila yung dukuman. Kailangan gawin nyo to. Ano to? Yun yung pagkaiba ng manager sa ibang bansa sa dito. Kasi doon talaga parang mahiya pa sila na mag-utos. No? Mahiya pa sila na wala silang gawin. No? Hindi sila, parang hindi sila tumutulong. Pero dito sa Pilipinas, dito ko lang nakita na ang mga manggagawa natin yung halos bawal umupo. Hindi ka pwede nila makitang nakaupo o wala kang ginagawa. So, talagang ang hirap, no, kung pagbabasihan natin sa Pilipinas. So, ano nga ba ang pwede natin gawin sa mga bagay nito? Kasi tingnan nyo maigi. Dito sa Pilipinas, ang isang managers, iikot lang yan. Nag-iikot lang yan. Ang manggagawa, makikita mo hahataw talaga. Yung sabi sa iyo, bawal yung nakaupo. Diba? Bawal yung konting ano ba, usap-usap. Ano ba pinagagawa nyo? Diba? Kung nakatayo o nakaupo ba, diba? Sa ibang bansa kasi sa mga kababayan, mamamangha ka sa kaisipan nila. Mamamangha ka
na yung managers kung minsan makita mo sila pa yung nahihiyang maputos, gumagalaw sila. Kaya ang karamihan dito sa atin talagang ng ibang bansa, kasi pati yung alam nyo, pati yung ng pakikitumba ng mga managers dito, iba kaysa doon. No? Dito kasi sa atin, kapag ikaw utusan, halimbawa sa construction ka, hindi lang naman ito lang yung trabaho mo. Lalo pag labor ka. Gawin mo to, kunin mo to, ito yung buhatin mo to. Ito yung mga pagkakaiba sa ibang bansa. Sa pagkakaiba sa ibang bansa kasi, alam nyo, kung ano yung trabaho mo, ito yung gagawin mo, hindi siya mabigat masyado kaysa sa trabaho ng dito sa Pilipinas. Kasi doon sa kanila, parang, ito lang ang trabaho mo, dito ka lang. Sa tuloy-tuloy ka lang, ito yung gagawin mo. Dito sa atin hindi. Pag sinabi na, hiramin ka, kunin ka, doon ka, gawin mo to, di ba? Napakalaking pagkakaiba. So, ano nga ba? Ano nga ba yung, sino ba dapat? Sino ba dapat ang may magandang sweldo? No? Yung mahirap na trabaho, yung nagpapakahirap sa araw-araw, yung sobrang bilad nila sa init, no? Makikita mo talaga, minsan sasabit talaga sila, makikita mo. Sila pa yung mas mababa ang sweldo. So, wala naman akong kinakalaban, no? Baka sabihin mga nasa opisina or managers na, po kami sinisita, syempre, linya namin to, ito yung namin ito yung dapat lang, masweldoan kami, no? Sa akin lang, hindi ba mas mainam na kung ang mga mas mahihirap na gawain, hindi ba, kung hindi man natin kayang tumbasan yung mga sinusweldo ng ibang bansa, is kahit taasan lang naman. Pangalawa, yung mga insurance. Yan ang mahalaga no? Kasi yun lang din yung inaasahan. Na pag-uusapan lang naman natin to sa mga construction worker dyan, managers. So, mag-comment kayo para maganda yung ating talakayan sa ganitong sitwasyon. Nakikita ko lang kasi, bakit nga naman yung mga managers dyan, hindi na lumalabas sa opisina yan andyan lang yan, utos, gawin mo to, mga ganun. Samantalang yung mga kababayan natin na sila talaga yung sadyang masisipag, ang hirap ng trabaho, pero sila pa yung mas mababa ang sweldo. Ano ba ang dapat? Kaya ang sino mang nais mag-comment, no? Mag-comment kayo kung dapat ba talaga natin dapat makita to ng ating nanunungkulan na kung ano nga ba dapat nga ba talaga natin bigyan ng pansin ang ganitong kalagayan, no? Comment po kayo sa ating pinag-uusapan para mas maganda ang ating talakayan. So hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa muli, Robert Agad, tandaan, pag may tanong, sagot agad. Salamat po ng marami sa inyo. Ingat po lagi ang mga mahihirap ang trabaho dyan. Ingat po lagi. Salamat po.